Mga kaibigan, oras natin, 33 and a half minutes na makalipas ang alas 6 ng umaga. At sa October 30, meron pong magaganap na isa na namang, makasaysayang activity sa bahagi po ng ating, sa pangunguna ito actually ng Armed Forces, sa pakikipagtulungan ng iba't ibang sektor. Ito po ay tinatawag na Heroes Run. Ito yung sinasabi natin, Sir Alan, kayo na umaga. Yan. Na run for a cause. Napakarami po nito matutulungan. At upang tayo naman po ay matulungan, linawin yung mga detalye hinggil po dito sa Fun Run. Kasama po natin ngayon live dito sa studio. Meron si tayong Colonel. Yes. maraming bisita, of course. Nasa likod ko na nga. Sige, pakilala mo na si Colonel. Dito po sa aking kanan, si Colonel Benjamin Hau, Philippine Army spokesperson. Kasama po niya si Lieutenant Cindy Quintos, organizer nitong Heroes Run. At kasama din po natin, kilalang-kilala niyo po ito, si Second Lieutenant Jerome Hacuba, isa po sa beneficiaryo nitong Fun Run. Si Sir Hacuba po, siya po yung maswerteng nakausap ni Pangulong Duterte at siyempre pinangakuan ng tulong. At aside from doon, ito nga po ay magbe-benefit siya sa Fun Run na ito. So, Colonel, ito po, please tell us something about this Heroes Run na ikalimang taon na. Sarina, Alan, good morning. Good morning po. We are formally launching today yung PIP Heroes Run na tinatawag natin. Ito yung annual ginagawa ng, actually mga PMEers, mga Army chapters ng PMA, chapter ng PMA group ang nag-organize nito. Pero for this particular year, the Philippine Army is fully supporting tong effort na to. In fact, the reason kung bakit namin sinusuportahan to is because ang magbe-benefit kasi talagang mga kasundalawan din natin. Of course. That's why nandito si Lieutenant Cindy Quintos. Siya talaga yung organizer, sila yung mga bata naming opisyal na nag-organize nitong Fun Run na to. Pero isang dagdag ko lang hindi lang to sa Manila. Sabay-sabay na mangyayari to sa 4 different sites dito sa Pilipinas, sa Visayas, Luzon at Mindanao. Ayun, okay. So, hingi tayo ng dagdag na mga update from Lieutenant Cindy Quintos. Lieutenant, good morning at welcome to Radyo Vision. So, itong taong ito, pang-5 na Heroes Run. Bigyan mo kami ng dagdag na mga detalye. Like, halimbawa, dito sa Metro Manila, meron tayong isa sa mga areas ng Heroes Run dito sa Metro Manila, gaya ng binanggit ni Colonel. Yung dito sa Metro Manila, para doon sa mga kababayan natin na interesadong makiisa o dumalo, anong mga detalye na? Meron na bang available na details this early? Like, saan ang starting point, saan matatapos, yung mga ganon, please. Magandang umaga po. Magkakaroon po tayo ng Heroes Run ngayon pong October 30, 2016. Ito po is pang-5 na. Fifth na po natin itong kinoconduct. Ang kagandahan po ng Heroes Run natin ngayong taon is sa 4 po na venues natin ito i-conduct. Meron po tayo sa Baguio City, sa Iloilo, and sa Davao City. At meron po tayo sa Taguig City. Okay. Ayon dito sa Metro Manila, yun sa Taguig gaganapin yun. Opo. Yung mga nanonood at nakikinig, so sa Taguig ho yan, October 30, anong oras ang simula nito? Mag-start po tayo ng 5 a.m. po. Alas 5 ng umaga. Military time, 0500 hours. Ito po ba ay free admission or syempre may kaukulang fee? Meron po itong corresponding po na price. Bali, ang 3K po natin is 400 pesos. Alright. 5K is 500 pesos. 10K is 600 pesos. And yung 21K po natin is 750 pesos. Ayun. Kumbaga yun yung registration fee registration na fee po. ibibigay ng bawat participant. Pero, ang matindi nga dyan, pag pinagsama-sama natin itong mga registration fee na ito at makakabuo ng isang malaki-laking halaga, ito naman ay mapakinabangan, magagamit ng ilang mga individual na talagang nakatutok na at tinutulungan ng organisasyon, di ba? Okay. So, like we understand for this year, ang isa sa mga magiging benepisyaryo, tama ba? Yes. Nitong Fun Run nito, itong ating Fifth Heroes Run ay si Second Lieutenant Jerome Hacuba. Let's welcome si Lieutenant Jerome, sir. Magandang umaga. Magandang umaga, sir. Yan, kita mo boses. Ali. Broadcaster ang dating. Good morning. Okay. Sige, makipagkwentuhan tayo kay Lieutenant Jerome Hacuba. Yan, papansin naman ho ninyo na meron siyang
kapansanan sa Colonel, Alan, please. ganito oo. kasama namin dito sila Lieutenant Tacuba. May kasama pa kami isang magaling sa Oo, hospital natin. yes, oo. May kasama rin kami 2 scholars dito. Uy! Practically kasi itong, katulad na sinabi ko kanina, magbe-benefit nitong kikitain nitong itong inorganisang run. Ito yung mga sundalo natin na may nangyari sa kanila sa Oo. field, yung mga namatay Yan, na wounded, mga katulad ni wounded Lieutenant in Tacuba. action. Yung mga anak nila. Yung mga anak nila. mga anak nila. Itong Oo. 2 kasama ko sa likod, ito yung mga nag-benefit na. Isa graduate na sa Lasal. Uy! Ito, nag-aaral pa isa kasama namin. Again, I think this is a very beautiful project. Of course, na talagang of course. kailangan suportahan ng lahat. And, yes, hindi natin na-mention na pinangungunahan po to, Sir Alan, nung AFP EBSO. Yes. oo. Actually, ang magbe-benefit kasi, ang pinaka-mains po, ang main beneficiary nito yung AFP, Educational Benefit yes. System Office. Ayun. Ito kasi yung pinaka-opisina ng Armed Forces na De-determine kung sino ang mga- scholars. oo. Lalong-lalo na yung mga na-wounded namin na namatay, nilalapitan yung pamilya nila at tatanong kung pwedeng, kung may, actually kami na rin nung malapit ko minsan Yes. Kung mag-scholar sila, kami nagpapacilitate, kinakausap yung eskwelahan, ganun na nangyayari. And we really acknowledge tong present nila Lieutenant Tacuba kasi si Lieutenant Tacuba scholar, kaya lang scholar siya ng Pangulo Uy! Yun ang ibang level, ibang level. Lulo pa ha. Ibang level. Yan ang, kaya namin sinama rin siya Oo. para ma-inspire natin At lahat at ang sumuporta. binanggit sa kanya ng Pangulo ay itataguyod ang kanyang pag-aaral sa College of Law. Tama ba? Oo. Kaya ba ano? Kaya yan, sir. Kaya-kaya. Oo. Sir, may anak ka na po ba para mag-benefit dito sa EBSO? Opo, may 2 po akong anak, puro babae po. Tama-tama yan. Paglaki ng 2 bata, we can accommodate them para maging scholar nitong pipiros na natin. Actually, sana, yearly naman to eh. I'm sure we can gather funds para makapupo ng mga pondo para sa scholarship ng mga sundalo naming nasawi at nasugatan sa gera. Ayan, okay. May tanong pa ako. Siyempre, ito'y pinangungunahan ng mga sundalo natin. Baka iniisip naman ng iba, baka naman ito'y limitado lang sa mga officers and men of the Armed Forces of the Philippines. Yung bang mga nasa pribadong sektor, halimbawa, pwede rin silang sumali, makiisa, mag-contribute kahit papano dito sa worthy na undertaking nito, Lieutenant Quintos. Opo. In fact po, hinihikayat mo namin lahat, kahit sino po na mag-join po sa Heroes, sa 5th Heroes Run. Kasi yung pag-join nyo po sa, pagtakbo nyo po sa 5th Heroes Run is hindi lang po mag-honor sa mga fallen natin na soldiers, sa wounded soldiers yes. natin. Is makakatulong din po sila sa lahat ng benefit, sa lahat ng dependents ng ating mga sundalo. Ayun. So, nakatakbo ka na. Makakatulong yan sa iyong sa physical health mo. Pagkatapos, makakatulong ka rin sa mga kababayan nating nangangailangan. Di ba? Yun ang call namin ngayon eh. Ang tema namin is be a hero by supporting our heroes. Yan. You can also be a hero. Just simply run. Malakas ka na, nakatakbo. Yun. Malakas ka na, naging hero Oo, ka pa. Di ba? At ito'y nagpapatunay na kahit sino sa atin, in our own small way, may tuturing din tayong mga bayani. Di ba, Colonel? Ayun. Okay. So, napag-usapan natin yung sa Metro Manila. This will be in Taguig. Yung iba-ibang points, meron sa Mindanao, meron sa Visayas. Meron na ba tayong napipisil na lugar mismo, Lieutenant Quintos? Yung mga lugar po is i-announce na lang po namin sa later date po. To be announced. Pero in general, practically sa Mindanao, sa Davao namin Okay. ginagawa. Sa Nagawa Davao. na. Sinusuportahan kami ng aming 10th Infantry Division. Kaya lang yung exact location sa Davao, yun ang sinasabi ni Lieutenant Quintos. Kaya baka nagbabago kasi lalo na yung nangyari ngayon sa Davao, di ba? Pero dito sa Visayas naman, sa Iloilo. Sa Iloilo kasi nandun yung aming 10th Infantry Division ng Philippine Army. Ito yung mga nagpapacilitate. Again, hindi lang panay military tumatakbo. Mas marami pa nga civilian ang tumatakbo rito eh. Pero this year, we hope mas marami pa. Maraming data. Pero may bago eh. Sabay-sabay kasi yan. Sabay-sabay nagtatakbo. Ang bago ngayon sa Baguio. Sa Baguio, nakakuha kami ng suporta sa Philippine Military Academy mismo. Lahat mismo ng kadete at kanilang mga foster parents at girlfriends daw nila. Pati boyfriends, meron na rin mga ano eh. Pati boyfriends, tatakbo, makikitakbo na rin. And I think this is good program. Masaya to, masaya. yan, Sa masaya darating na yan. October 30. Uy, pamilya yon. So, para family fun run na pala to, sir. Parang Oo. family panra na rin. Kaya nga. So, mahirap ba mag-organize ng mga ito? Kay Sir How or kay Ma'am Cindy? Alam mo, kaming matatanda, nahihirapan na, kaya may mga bata na ngayon na nag-organize eh. Cindy, mayroon ba mag-organize?
I mean, yung cooperation ng public, yung talaga nagjo-join, mahirap ba or madali lang dahil talaga lahat willing na tumulong? Siguro po nagkakaproblema po kami sa promotion po mismo ng event. Like yung first 4 years po natin is hindi po talaga siya masyado na-promote. So hindi po ganun kadami yung nag-join sa run. Mostly yung nag-join po is mga sundalo din po and dependents ng sundalo. So this year po sana, mas lalo tayong dumami po na tatakbo sa 5th Heroes Run para po sa dependents ng mga sundalo natin. Yun din ang reason kaya kami nandito sa Radyo ng Bayan. We hope with your reach nationwide, sana maparami natin. Again, this is one way of helping our soldiers na namatay at nasugatan sa gera. Malaking tulong to para sa kanilang pamilya. And of course, we will announce the activity Yes, from time to time hanggang October 13. Maraming Yeah. salamat, Alan. Inaasahan namin yan. Inaasahan namin. Lalo na pag meron ng place sa Visayas and Mindanao, 'di ba? Parang bakit hindi? Parang one way na rin ang pagtulong namin sa inyo. And Sir Alan, kasama na rin sa tutulungan yung reset lang ng mga nasawi Yes. nating mga sundalo sa Sulu, sir. Yeah, totoo yan. Sa Sulu, meron nga tayong 15 sundalong namatay at marami rin tayong wounded. Pero tuloy-tuloy ang gera doon sa Sulu. Tatapusin namin yung binigay sa aming instruction ng Pangulo. But definitely, yung mga pamilya nila magbe-benefit sa takbong ito. So ilan yung mga graduates nyo na nabubuo every year? I don't have the records kasi bali ang ano kasi sa EBSO yun eh. Right now ang Army mas tumulong lang kami rito. I'm sure marami-rami na ilan ba ang nag-graduate? Kagagraduate yun lang eh, di ba? Graduate mo lang. Annually naman may gumag-graduate but I don't have the numbers. Sorry. Basta annually. Si Sir, tanuhin na rin natin. Nandito rin naman yung mga scholars natin. Oo. So how does it feel na ito may tumulong sa inyo para makapag-aral? And sino yung nag-endorse or nag-apply dito nga program na ito? Nung day po na namatay ang dad ko, pumunta na po sa amin EBSO na nag-offer po ng scholarship. Malaki pong tulong yun kasi 100% po nabigay sa akin. And sa maganda pa pong school. At ngayon po, nagtatrabaho po ako sa magandang din dahil sa educational background ko. Kaya po, sobrang laking pong tulong sa akin. Ayun. Hindi ka nagsundalo like si Daddy. Hindi, anong course ang kinuha mo? Anong course ang kinuha mo? Information system po. Oy. Nako, oo. in Ngayon po, demand team lead din. na po ako. Isa sa mga in demand na kurso sa kasalukuyan. Tanong ko agad na kung di nagsundalo. Oo. Malay na ba natin para madagdagan ng ating mga bayani? Uy, pag nagsundalo sila, scholar man sila sa PMA. Of Pag course. scholar sila doon. Yun, oo. But this time sa civilian school siya ng pinili niya. So, again, the EBSO provided the scholarship funds naman. 100%. Alright, so sir, imbitahan nyo na po yung ating mga kababayan para sa ating ikalimang Heroes Run. Again, sa ating mga kababayan, sa lahat naman nakikinig at nanonood, iniimbitahan po namin kayo, please participate dito sa PIP Heroes Run. Ikalimang yugto na po ito. Gaganapin po ito sa Davao, sa Iloilo, dito sa Metro Manila, Taguig, at dito rin sa Baguio City. Hopefully, we will make more announcements. Cindy will announce the website natin. Pero Yan, before that, please. be a hero, support our heroes. Oo. Sa lahat po ng nakikinig, pwede na po tayong mag-register through online po, www.army.mil.ph/heroesrun2016. Pakiulit. Medyo mahaba yung website. O, yung mga may query, pwede nyo bisitahin ang website na ito. Sige, okay. www.army.mil.ph/heroesrun2016. Ayun. Pero pwede na rin po mag-register sa Army Gym po sa Fort Bonifacio, Taguig City. Yung halimbawang magpapa-register din dun sa mga fun run natin sa Mindanao at sa Visayas, this early ba po pwede na rin silang mag-inquire, tumawag, o meron bang forms na kinakailangang i-fill out o paano? As of now po, ongoing pa po yung coordination po namin sa itatayo pong mga booth po sa sa Davao, Iloilo, and Baguio City. So Ayun. as of now po, online lang po tsaka sa Army Gym pa lang po yung available pa lang po na pwede nilang pag-register. So pwedeng magpa-register na online o kaya pupunta sa Army Gym sa Fort Bonifacio. Apo. Okay. Meron ba mga telephone numbers din, halimbawa, na let's say halimbawa sa PIO ng Philippine Army na pwede nilang tawagan this early o to be announced din yan? To be announced na lang din po. Ayun. Okay. So, gusto kong magbigay din ng inspirational message para sa ating lahat na nanonood at nakikinig, si Second Lieutenant Hakuba. Ayan. Ito, meron tanong tayo muna mula sa isang
ng taga-subaybay natin mula sa Cainta. Rizal. Mm-mm, Sige si nga, Helen. Sarina, please. Oo. Sir Hakuba, paano daw po kayo naka-cope up sa sitwasyon nyo ngayon? Mula kay Helen ng Cainta. Actually po ma'am, talagang first 4 months po ako na bulag. Hindi po ako naka-recover noon. Mukmuk na talaga ako dun sa kwarto. Pero since nang pumunta dun si President sa talagang nabuhayan ako ng loob kasi yung pag-akap ko sa kanya, yung nagre-represent no na talagang nandito na yung pag-asa ko, nandito na yung pagbabago. So hindi ko na ito papakawalan. So talagang na-inspire ako nung pumunta siya doon at tuloy-tuloy na yung blessing sa akin sa aking buhay at kahit hindi man niya ako napagaling, at least na napagaling yung puso ko na talagang nabigyan ng pag-asa. So, ngayong Heroes Run, ini-invite ko po yung lahat na yung dumalo. Malaking tulong po ito sa aming mga sundalo. Ang sabi ko nga, as a father talaga, you must be a good provider ng pamilya. So, how? Paano kami makaprovide? Paano namin mabibigyan ng magandang edukasyon o magandang buhay yung mga anak namin kung ganito na kami? Especially po ako, hindi na po ako nakikita. Ang mga kasama ko rin na wala nang inalay na yung buhay para sa bayan. So, kayo po yung pag-asa namin. Siguro po, in-invite po namin kayo. Kahit po ako, kung pwede, magpapalam po ako sa doktor ko. Tatakbo po ako para sa anak ko. Ay, nako. Halalayan kita, sir. Ano ba? May ganun. Eto, meron pa isa, sir. Ikaw talaga. Si Sir Nason naman. Eto si Sir. Sir, kanino niyo po iaalay ito? Itong pagtakbo niyo sa Heroes Run. And ano yung inspirational message na para sa mga tagapakinig natin, sir? Good morning po. Ako po si Corporal Mark Leo Nacion. Ina-inspired ko po lahat ng nakikinig na dumalo sa PIP Heroes Run. Ito po ay makakatulong para sa aming mga anak, lalong-lalo na yung ating mga sugatang sundalo, yung mga namatay sa gera na makapag-aral ang kanilang mga anak sa magandang institusyon o kolehiyo. Ako po ay nabulag na rin, gagaya ni Sir Hakuba. Medyo nahirapan din akong makarecover sa dilema na nadaanan ko, pero okay lang kasi kasama ito sa aking sinumpaang tungkulin. May dangal ang pagkabulag ko kagaya ng mga kasamahan kong namatay sa gera. Yun lang po. Yun. Yun. Very inspiring. Thank you ang po. kanilang mga mensahe. Tsaka, sir, meron din tayong mga sa likod natin. Oo. Ito naman yung mga runner. Yung mga runners natin. Oo. Tagahawk man sila ngayon ng poster, pero sila ay runner. Oo. Ilang taon na po kayo nagra-run, sir? 3 taon na. Okay. O, diba? 3 taon na rin siya nakakatulong, Sir Alan. Ayun. Okay. So, paano? Mananawagan ulit tayo sa ating mga kababayan, hindi lang sa mga sundalo, mga sibilyan, mga barkadahan, pamilya, makisa tayo dito sa panglima na Heroes Run. At ito ho ay, of course, yung munting ibibigay natin, no? Sa ating pagdalo dito sa Heroes Run na ito, malaking tulong para sa mga kababayan natin na nangangailangan. So, Colonel Howe, please, your parting message para sa ating mga taga-subaybay. Maraming salamat sa Radyo Vision. Thank you for the opportunity for inviting us here. Sana tuloy-tuloy ito. Pabalita lang natin na every week or every day sana pag-join dito sa PP Heroes Run on 30 October 2016. Thank you. Ayun. Pakiulit lang natin yung website. Baka hindi pa naililista ng iba yung website. Oo. Yung website po natin, www.army.mil.ph/heroesrun2016. Ayun. Okay, nako. Salamat po na marami sa mga naging bisita natin. Nariyan si Second Lieutenant Jerome Hakuba, si Lieutenant Cindy Quintos, at of course Colonel Benjamin Howe, ang tagapagsalita po ng Philippine Army. At yung iba pang mga katropa natin na narito ngayon, thank you so much for joining us ngayong umaga dito sa Radyo Vision.